Good morning, good morning, good morning, Olongapo! Sa ating mga kabandera dyan sa Bataan at Zambales, sa ating mga kababayan, mga kabari, mga kalunsod, mga kabarangay, kapamilya at kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito na naman po ang bagong tambalan sa radyo na inyong maririnig at mapapanood dito lamang sa Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo. Ang programang pag-usapan natin mula alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali. Sa ating mga followers and viewers, please like and share po ng aming programa. Ito po inyong kabanderang si Israel, kasama si kabanderang Eli na bumabati na naman sa inyo na magandang umaga. Magandang umaga. Welcome back, partner. Kumusta na, partner? Yes, ito okay pa rin. Hindi ka ba? Okay pa rin. Wala ka ba napupuna sa atin? Sa ating dalawa? Siyempre, sa ating dalawa. Alam mo na yan. Ano ba yan? Hindi naman yan. Ano na bang meron tayong dalawa? Hindi mo napupuna. Ang liwaliwanag na maliwanag pa sa sikat ng araw. Naman. Yung ating kasuotan. Parang 3 taon na rito. Sabi Pala 3 buwan pa lang, no? Sabi nga nila, sana all meron. Thankful tayo dun sa ating, alam mo na. Thank you nga pala, siyempre, Yes. Sir Jeff. Promote na, wearing our New Jersey ba tawag dito? Yung jersey talaga no? Yung player. Yeah. Di ba, partner? Para sa naman sa hindi nakakapansin dyan. Okay, proud na tayo mga kabandera. Yeah. Kita nyo naman suot namin, no? At sabi nga natin, God blessing pa rin to, partner, because bigyan tayo ng ganito. So, Ngayon lang ako luminis Kaya, tignan, partner, sa dapat 3 buwan ko rito. maging masigasig ka na. Medyo magbigay muna tayo ng konting paalala sa ating mga kabandera dyan nanonood, nakikinig niya. Sabi nga rito sa balito, mataas ang mga kaso ng sakit. No? Mga kaso ng respiratory illness tulad ng ubo, sipon, at trangkaso. Yun, no? Tumaas, hindi lamang sa Pilipinas. Sinusitis, saka yung tawag nito. Hindi lang sa Pilipinas, partner, kundi sa ibang bansa. Ngayon palamig ang panahon. Yes. So, ingat-ingat tayo mga kabandera. No? Especially sa madaling araw mga kabandera, kung nararamdaman nyo, lalo na sa area namin, bundok. No? At talagang grabe ang lamig sa madaling araw. So, Wala nang kaduda-duda dyan, partner. Mamaluktot ka talaga sa lamig. Yun ang sinasabi natin. Oh, yeah! Again, bati-bati muna tayo para doon sa ating mga nanonood ngayon. Oh. Ayan, partner. Ayan na. Si Kamahalan, batiin na natin to. Oo naman, ang ating kamahalan ng to ating ang reyna ng programa. Yes. Walang iba kundi si Madam Melinda Bautista. Yan. May absent na ba ito? Meron. Wala pa. Meron ba? Yung ano ba yan? May penalty to kung nag-absent to. Oo. Meron lang siya isa. May absent siya? Napingasan lang ng konti. Dapat to mag-fine. You have fine, no? Fine ba talaga? And also, good morning doon sa ating mga bagong viewers. Thank you po sa pag-share ng aming programa kay Ma'am Diana Lemon. Diana Lemon, Santa Cruz, Zambales. Hello po. From Santa Cruz, Zambales. Santa Cruz, yes. Saan kaya to sa Santa Cruz, partner? Ang asawa ko taga Santa Cruz. Baka sa Lucapon hindi. Kasi meron kami Lucapon sa Zambales. Mga kamag-anakan ng tiyahin ko dyan sa may Lungos. Hello to my Tanawan Pelikula family. This is also an artist, local artist pala din siguro to. Kasama to ni Direk, no? Ni Direk Johnny Bobier na makausap natin maya-maya. No? So, sa ating po mga viewers dyan, please like and share naman po at i-interviewin po natin live dito sa aming programa. Di basta-basta ng aming interview ngayon, kaya kailangan makarating yan sa manpanig ng ating kapuluan. Kasi nga, natatanda mo partner, last Monday ba yun nagkaroon ng premiere night si Direk, no? At nakasama tayo doon sa parang red carpet na siguro. Red carpet na yan. Saturday yata yun. Yes, Monday. Saturday ba? It's not Monday, Sunday pala. Pares tayo mali. Pares tayo mali pala. Buti na lang, naimbitahan natin. May tama tayo. May demensya ka na. May kalimot ka na, partner. Topic pa natin kahapon yan, demensya. Tapos tayo magkakaroon ng demensya. Nagkorekan pa tayong dalawa. Nagtamaan pa tayo. Pares palang mali. Pares palang mali. Ano ba yan? Sabi nga natin. No? Talaga naman. Pero sabi nga natin,
ang dementia naman talagang na-acquire yan. Depende pa rin naman doon sa ating napag-usapan na. Alam mo, marami nagtatanong sa totoo Oo. lang. Yung tamang kalimot talaga. Yes, Sana marami. doon sa mga nakinig kahapon, marami kayo. Yes, yung mga nakinig sa ating kahapon, Marami partner, kayo. marami nagtatanong, Oo, partner. marami Marami, oo. Alam mo kung anong tanong nila? Ano raw topic natin kahapon? Nakalimutan din nila. Nakalimutan din. Nakalimutan din nila. Sige, bati-bati muna Ano ba naman tayo. kayo? Hawa-hawa kayo sa amin, ha? Baka meron kang batiin yung mga misis mo. Baka Siyempre, ang misis ko, baka hindi ako na. makauwi dyan sa may kanilang trabaho sa K2 Impex at kanyang mga kasama dyan, especially sa kanyang co-office yan, dyan sa may K2 Impex, si Ma'am Luz at ang mga Yan. taga-kitchen. Yeah. Good morning po sa inyo. Ayan. Sino pa? Baka meron ka pang gustong batuin. Yeah, siyempre mga Batinga family at siyempre mga kamag-anakan dyan, nabanggit din ng Santa Cruz, yung mga kamag-anakan ko dyan sa Santa Cruz napangasawa ng aking tiyahin, mga Mojica naman sila, Santa Cruz, Zambales, at ang mga Arcangel Merino dyan sa may Pangasinan na Infanta, Zambales. And siyempre, binabati ko yung aking family, Di Malanta family na palaging nanonood dyan si ate. Baka ngayon nananahito si ate. Si Ate Au. Si aming bunso kapatid kay Au. Kumusta na kayo dyan? Good morning to Albuarse family. Yan. Batiin na rin natin itong Tapinak Elementary School, yung ating mga coordinator, tama. no? Na lagi nating nire-remind sa kanila yung meeting na gaganapin, no? Para sa ating first Grand Alumni Homecoming ng Tapinak Elementary School, partner, no? Yes. This will be on February 20 and 21, 2026, no? 2026. We have prepared some program for this kind of event at talaga namang kauna-unahan to, partner. Yes, First in the most history ng awaited Tapinak. event yan sa Tapinak Elementary School. After 8 Sa kasaysayan. Kasaysayan. Sa kasaysayan ng Tapinak Elementary After School. 80 years, no? Sabi nga natin, partner, talaga namang excited na rin ako, pero bilang isang sabi ko nga ay bilang isang chairman, ikaw ang aking vice chairman, medyo kailangan talagang magsipag tayo para dyan sa yes, partner. This will be a record breaking ba kung sakasakali. Kasi nga first time, di ba, partner? Yeah. Tama. At binabati ko, sabi dito sa aking mga CRC choir, hello brother Rael, isang shout out naman dyan sa choir, shout out pala. Akala ko shout ikaw naman. Kamali ako doon. Mamaya yan. Sabi ni Ma'am Melinda Baudis, happy birthday, Idol Rael. Uy, thank you. Uy, Tagal pa aga naman. Pa-advance mo na kaya yung regalo mo para Tama. Gcash mo na yan. Sabi nga natin. Paano mo na yan? Western. Thank you very much dun sa mga nanonood, mga nag-like sa atin. Si Raymond Oropesa, yan, nag-like sa ating programa ngayon. Tambay-tambay na kayo kung wala kayong ginagawa. Kayo sa ating programa ngayon. Again, meron pa ba tayong mga dapat batiin? Wala na ba, partner? Wala na siguro. Meron pa, pero gusto ko lang share kahapon, yung kagabi kasi napunta tayo dyan ng Bulingan, no? Which is kagabi, yung mga ating mga co-bowlers before, mga co-bowlers, kasi ako tumigil na, no? Nagkaroon sila ng Christmas party, get together, at the same time po, merong, nagkaroon na naman sila ng election. Para doon sa Central Luzon 10-Pin Bowling Association, which is dyan nga po sa Crystalline. Meron kasing asosasyon dyan, partner. So, hindi lang basta-basta bowler. Every time may mga tournament dyan. So, bago na naman sila mga officer. Hindi ko lang alam na kuha yung mga listahan. Pero bago na naman ang presidente nila. Ang outgoing kasi si Gerald Barrera at yata ang incoming si Ma'am Weng. Congratulations po sa inyo. Sa mga bagong officer ng CLTBA. At nakita natin parte yung mga dati nating kakilala dyan, mga dating kaibigan. At siyempre, yung mga tunay din na kaibigan na nakakasalubong natin before. Yung iba kasi talagang bumabati, yung iba naman deadman lang, parang gano'n, pare wala lang. Ouch. Oo, kunwari, yan. Oo, kaya minsan ayokong tumatama yung mukha ko pag mahalata mo pag tawag dito. Ayoko magsalita, ang pangit. Wag naman. Bad yun. Hindi tayo pwede magsalita ng gano'n. Yes, tama. Bawal tayo maging judgmental part. Tama. Okay. Yes, basta. At commercial muna tayo, tapos maya-maya makausap na natin yung ating guest. Naghahantay na sila, partner, no? Diyan lang po kayo, huwag kayong aalis. Excited na naman ako, partner.
Ayun. Oo, na-excite ako dito sa ating guest, ano? Palakpakan natin si Direk Yes. Johnny. Ayan po mga kabandera at makikita niyo po dito sa aming screen, no, sa ating mga viewers po dyan. At personal na po natin kaharap ang ating magaling na award-winning director Yes, partner, no? award-winning partner, hindi basta-basta sabi nga Direk natin. Johnny. Ano? At ako, it's a pleasure for us, Direk, no? Si Derek Bobier at ating pinapasalamatan nga natin at least ngayon nung Sunday in-invite natin siya no na Yes, hopefully makasama nga natin siya sa live sa studio at napaka down to earth talaga nitong Derek na to at pinagbigyan niya tayo napaka-humble. No? Okay, before we interview our director, no, pero i-recap lang natin yung about na nangyaring ating experience nung last premiere night ng pelikula ni Direk. It was a very impressive talaga yung mga movie, no? Hindi a short film lang, pero ang galing. Sabi ko nga, I was impressed also doon sa mga talent na nakita namin Direk at talagang magaling sila. All of them yata mga taga-Olongapo partner. Taga Subic, no? Subic, Olongapo. Olongapo, Zambales. Ito yung mga may future talaga ito pag dating ng araw, no? Lalong-lalo na yung mga kabataan na nakita natin kung paano sila. Iyan yung mga titingalain natin, no? Ano bang height niyo, sir? Parang ganun. Okay, sige, Mga titingala ko yan. start na natin para naman marinig Sige, natin yung okay, boses ng ating magaling na director, award-winning director, Johnny Bobier. Good morning po, Direk, and good morning po kay Ma'am Yang Gallardo na ang production manager. Good morning po. Ayan, lapit kayo ng konti. Lapit mo ng konti. Good morning, good morning. Ayan, good morning daw. Nagkataon. Pero excited talaga ako pag nakaharap ko siya. Nabaglaan ko ako sa totoo lang, ha. Hindi, ano lang, Direk, ito lang para doon sa ating mga gilid. Siguro introduce na Nanonood na yan, natin oo. sa ano? Tell us a little, ano lang naman, short story o biography mo, no? And then, kung saan ka nag-aral, kung saan ka pinanganak, sino ang parent mo, kung taga rito ba sila, then ano yung naging daan para magustuhan mo yung ganitong klase Pasukin mo ganitong movie, career. o yung, sabi nga natin, very symbolic kasi, no? So, ano yung nag-inspired sa'yo? Yeah. Okay, so I'm Johnny Bobier, the director and founder of Tanawan Pelikula, independent film production here in Zambales. I am born and raised in Subic, no? I started creating films when I was 16 years old. I studied in under special program in the arts when I was in junior high. But my specialization is visual arts. So Yes. I'm a painter. Wow, artist pala si Yeah. Direk. Before- Parehas kami ni Direk. Before even I started to create a film or to wanted to create a story, I used to be a painter, no? So Yeah. I saw myself telling story in different aspect in creating arts, Yes. no? But I started making paintings, no? Yes. But when pandemics happened, I tried to write the stories, and I also interested in creating theater act, Yes. theater stories. Then because pandemic happens, we are not allowed to have an event outside. Okay. So Well, pandemic na. yes, no? yes. So I and my friends, no, including Young, trying to create different aspect in creating films in through social media. Yes. So we started to create content as a short film in social media way back 2020, and we started to join different film festivals Yes, around the oo. country since 2021, Oh. and until now, we are proud to say that we are now the most awarded film production, independent production here in Zambales. And the last film that we did is Para Po, no? It's a patriotic film, and it was awarded from FAMAS this year for a short film festival. And I think one of the reason why I really want to make a film is to create a safe space for those children who has been part of me, no? I remember when I was young, I don't have any opportunity to watch a film in the big screen, Yes, no? okay. Naalala ko dati when I was in high school, my friends invited me to join them to watch
a film in Ayala, if I'm not mistaken. But I don't have enough money to buy my own ticket. yeah. So I needed to wait for them to finish the film outside the cinema. And that is the time when I realized that the curiosity inside me that what will happen if I myself create the film in a Yes. big screen. Yeah. And I think that is one of the drive that I have, and one of the main reason why I continuing pushing myself to create films or to make sure that I am passionate about the things that I am Yes. doing is my parents, no. Pinalaki po ako ng aking lola Wow. na, and sad to say na I am now I already lost her Oh. for a year now. For a year na wala na si Lola. Yeah, exactly now. It's this day? 10th anniversary Oh, this today. day? Yes, yes. Okay. And she always support me in all aspect in pushing myself to make more films, no? Lumaki ako sa isang lugar kung saan hindi kilala yung ganitong klaseng pangarap. Natutunan ko siyang makilala dahil sa sarili kong kwento. Siguro yun din po ang pinakarason kung bakit karamihan sa mga ginagawa kong pelikula ay patungkol sa realidad ng buhay bilang Yes. isang Pilipino. Kasi lumaki po ako nang nakikita ko lahat ng hindi dapat. Nakikita ko lahat ng epekto ng maling gobyerno, Yes. ng mga maling kinagisnan ng Pilipino sa katauhan ng taong nagpalaki sa akin. Gustuin ko man siyang tulungan, I don't have enough power to do that. But right now, as a filmmaker, I have the responsibility to tell my story, but at the same time to acknowledge all the people who have been victim of corruptions and victim of the toxic culture that we still have as a Filipino. No, I am now making films that is responsive, Yes. no? But at the same time reflecting to the culture that we have as Sambaleño and also as a Filipino. The last film that I did was Para Po, and it's been groundbreaking for me to release because of the message itself, no? Yes. Nung ginawa ko yung Para Po short film last 2024, I myself scared to release the film because the Why? message that is having, no? Maybe magkakaroon ng conflict, parang gano'n. no? Yeah, para kasing medyo, merong konting nervyos, may konting Yes. kaya medyo scared ka, tama ba? Natatakot. I know kung ano yung gusto kong sabihin eh. Yeah, no? yes, so. Through visuals, no? By the way, my short film Para Po don't have any lines. It only have one line Yes, throughout the film, no? The last part, Yeah, in the last part. But at the same time, it has more symbolic visuals to tell the story, no? And I'm overwhelmed dun sa naging kinalabasan ng film. Once I done edit the film, then yun lang, may naramdaman din akong takot, pero nung pinanood ko na po sa kanila, kila Yang, yung process nung Para Po, na-realize ko kung kaya maging matapang ng pelikula, bakit hindi ko siya kayang gawin, no? So when I released the Para Po, it just happened that in all films that I did within 5 years of making films, Para Po is the most awarded films that we have and recognized by those filmmakers that I am looking for, no? And yun lang, na-realize ko lang na bakit kailangan matakot kung mapagpalaya ang sining. Bakit kailangan mo matakot kung mismong ang pelikula mo ang kaya magsalita para sa Okay. kanya. Oh. Yes, so. Direct, ano yung mga awarding body na nagbigay sa'yo ng this kind of, sabi nga natin, Best in Director, Best in Cinematography? Ano po yung mga awarding body? Yes. In 5 years, we've been part of so many film festival around the country. No, I myself don't have any connections. I Yeah. don't go to film school.
I don't have any proper education through in making films. Yeah. And I don't even have a mentor. So Oh, hindi really? para lang akong isang damo na bigla na lang tumubo sa film industry, no? But at the same time, wala akong naramdamang kaba dahil kasama ko sila. Yes. Kasama ko yung mga taong naniniwala sa akin. The first film festival that I joined was Cine Sambal 2021 here in Zambales. It's a cultural event for Zambaleños, for filmmakers from Zambales, and we received People Choice Award and Best Actress. Then since then, we joined so many film festival like Apoy Atlante Film Festival, Cine Sambal. Yes. Yeah. I already mentioned. Gawad Sining, Sini Goma, Sinimalaya. Gawad Alternativo under FDCP, under CCP, Cultural Center in the Philippines. And also the recent one that we have, Sinag Maynila under Director Brillante Mendoza. Wow. We also Renowned have... director yun, si Brillante, ha? Yes. I think he is the Famous most- sa ano yun, sa mga indie awarded films. Filipino, yeah. And also the recent one is FAMAS Short Film Festival. Actually, as a filmmaker, as an indie director, I don't go to FAMAS, no? Because if we consider the previous winning films under FAMAS, they consider those films that is commercialized, no? Like under Star Cinema, Viva, or big companies, you know. I really wanted to be part of Cinemalaya for independent like me, no, as indie director. But there's something about FAMAS why we really appreciate it kasi hindi namin siya in-expect, no? By the way, FAMAS is the most prestigious award bodies here in the Philippines, so it's like an Oscar. Sobrang overwhelmed lang kami sa appreciation na nakita nila dun sa film po natin na para po last June, no? And we received Best Director for the film para po, Best Cinematography for my Director of Photography Lance Alan Doriani and Justin Oy. And also we received Best Child Performance for Earl Quintana. Wow, Yeah, Sir Quintana. and yeah, it's really miraculous recognition dahil I myself don't have any connections or any background, so they don't have any information towards me, no. And my artist Earl Quintana this is the first film that he did, and he won FAMAS. Yes. It's a privilege for us filmmakers to have those kind of recognition, and I owe this award to all the production that helped us, at the same time the artists that been part of the film para po. And like what you've said, I invited you Yes, thank last you very much Sunday. again. Yes. We are very proud na makasama ka namin that night. Yes, I invited you po sa screening po ng film po namin na Sacrifice Valley. Yeah. And by the way, Sacrifice Valley is the second chapter of our patriotic trilogy film from Para po, now from Sacrifice Valley, no? And we will be having a showing of Sacrifice Valley this coming February as part of Arts Month celebration. And I hope that everyone is have time to watch the film, and this is only available in Ayala this coming February. And yeah, I think all the films that I'm making is more likely patriotic film. Yes, It's more likely a reflection of the society that we are having right now, but at the same time in the lens of creative aspects. Yeah, yun po. Na-amaze lang ako doon sa kwento mo, Direk, ano? Yung kahit sa kwento mo, at a very young age, no? Parang nag-mature ka na kaagad, no? Pinapakinggan kita kanina ang galing. Sabi ko, baka dahil siguro sa hirap ng buhay, tama ba? Yes, You experienced yes. in your life, no? Nagkaroon ka ng inspiration, siyempre andyan yung lola mo. So, doon ako nagulat sa sinasabi mo na visual art
ang tinumbok ng karir mo, tama ba? Yes po, But yes. you don't have any idea about this kind of making film, tama? Yes. So, yun doon ako nagtaka or na-amaze talaga na paano mo na pagsabay or paano mo siya na combine na from the visual art then this bigla na nga nagkaroon ka ng film. No? Yeah. When I was in junior high, I've been part of special program in the arts. So I and my classmate do have different specialization, and I chose to have visual arts, no? Kasi I've been a painter since then. So that's the first options that I have. Then I do have my classmates. I have Kylie Salito. She have been part of this journey, no? And she is a theater artist major. And Okay. every time she pitch a film or pitch a story, I'm just been interested. And when I was in junior high, a lot of people, when they saw my painting, they always have different interpretation. Yeah. And that's when I realized maybe I can tell a story by making films. Maybe I can tell a story by putting some visuals and being poetic about it. And when I realized we can make a film because of the digital that we have right now, using phone or digital camera. So, para po sa akin, para lang akong gumagawa ng painting sa paggawa ng Yes, pelikula. oo. But at the same time, kailangan ko siyang pagalawin. Kailangan ko siyang mas maging buhay, mas maging buo. At siguro dahil na rin po sa kagustuhan kong matutunang gumawa ng pelikula, sa dami ng pelikulang napanood ko, sa dami ng taong tumulong po sa akin para matutunan ko kung paano bumuo ng isang pelikula, sa mga workshop po na na-attendan ko, sa mga production po na naging kabilang ako, doon ko po siguro mas lalong na-enhance yung kagustuhan ko para magkaroon ng isang pelikula. And nung nagawa ko po siya last 2020, nagtuloy-tuloy na po siya because siguro yung passion na meron ako sa painting na na translate ko siya agad by making films, and it's not that different for me. Okay. Direct ba iwan mo na kita? Yeah. Apunta mo na ako kay Madam Yang, no, Gallardo. Yes. At sabi nga Morning po. yes, sabi nga natin, si Ma'am Yang Gallardo po, siya po yung production manager ni Direct. No? Question ko lang, Ma'am Yang, ano yung nag-push sa'yo na para maging, alam mo, di ba, siyempre Direct yan, Apo. na para maging production manager ni Direct. Ano ba talaga nakita mo sa kanya potential? Nagkaroon ka ba ng parang gano'n? Actually po, kasama niya po yung mga pinsan ko. Mhm. Sila po talaga magkakasama. Then, natira po siya sa akin before na out of nowhere na parang unexpected din naman po yung pagtira niya. Yes, oh. Tapos hanggang sa nakikita ko naman yung dedication niya sa paggawa. So ako po, as ate niya, parang na-curious po ako sa mga ginagawa niya. Tapos sumasama ako sa mga shootings niya. Then bigla ko na lang po naisip na I want to be part of production po niya. Oo. Tapos yun na po, na-inspired ako kasi parang gusto ko po yung ginagawa niya. Yes. Though alam ko sa sarili kong hindi ko kaya. Pero maybe one day baka dalawa na kami or Yes. lahat na kami sa prod po. Oo. Kasi alam naman natin, as a production manager, alam niyan, pera, di ba, financially, di ba, kailangan meron ka resources. So, doon mo nakita talaga kahit na, ibig sabihin, talagang nag-focus ka sa kanya kahit gumastos ka dahil nakikita mo yung potential, tama ba? Yes po. Actually po, pare-parehas po kaming wala. Oo, yun nga. From ano tawag natin doon, no? From scratch lahat Yeah. po. Kumbaga, nagtutulong-tulong na lang po kaming lahat na nasa production. Mabuo lang po namin yung films na gusto naming buuin. Gusto niyang buuin, actually. Kay Direk muna to, no? At least, sabi nga natin kanina, napanood naman natin yung apat na Movie, film yun, no? yung apat na film. I calculated it siguro more or less, no? Sa 15 minutes per movies yun, no? Yes. Yes, so, Doon lang talaga tumatakbo yun. 15 minutes. And napansin ko lang medyo malalalim yung yung atake ng istorya, no? Malalalim yung atake. So I was very parang naging na-amaze ako dahil at your age, no? At your age nakapag-isip kayo ng ganong
ganong kalalalim na mensahe, no? Para sabi mo nga kanina, na parang community stories kasi yan eh. Community stories na medyo patriotic, na medyo na-touch yung konting politika and religion, may religion pa, no? Paano ka napunta sa ganong klaseng yung bang ganung pelikula yung ba of all the theme, no, of all the mga mga pwede mong kuhanin, yung mga tema ng pelikula. At doon ka napunta, yun na napili mo, parang medyo anong tumakbo sa pag-iisip mo at yun yung napili mong atake sa mga film mo. Actually, finding your own voice is so hard as a filmmaker. I didn't even know what should I tell to my films. Una, gumagawa po ako ng films just to prove myself that I am good enough to be something else. Yes. More than just a painter. No? So when I started creating films, I didn't even know what's the reason why I need to make films. I just wanted to make films. Kasi pakiramdam ko, kailangan ko magkwento. No, and when I started making films, I don't have any proper education how to make one. But at the same time, because of the encouragement of those people who helped me to create my first film, if I'm not mistaken, the first time I realized that this is the kind of film I want to create is when I joined Apoy Atlante Film Festival last 2021. And one of the judges from ABS-CBN, I forgot the name of the director, but he told me that my film is different from the other film. My camera is not quality enough. Yes. No, the editing is not enough to be recognized. But because of the taste of the film, my film won. And I don't know what's the main reason. No, hindi ko po rin talaga alam kung bakit ganun ko siya ginawa. Hindi mo in-expect. Hindi ko siya piniling gawin. Kumbaga yun yung uniqueness ng yung uniqueness ng istorya mo eh. If I'm not the film that I'm talking about is Laya, short film. Okay, So okay. I'm not sure if open siya sa public, but Laya is more like para po. Oh, but yes. low version. Low version. Okay, so when they told me that my film is different and I need to continue this kind of films because the last film that they watched that kind of film is when Lino Broca era. No? And I didn't even know who's Lino Broca. Yeah. So I decided to research Yes. for HE. Hindi ka pa yata pinapanganak nung nagde-direct siya, ha? Sobrang political lang gawa ni Lino Broca. Napod namin yan, no? Si Lino Broca. Napanood namin ang phone. Yes, at hindi ko alam kung paano ko siya ipapaliwanag sa sarili ko na ganito ba yung gusto kong gawin. Oh. I try to create more like love story or light film, I guess. Pero lagi akong nagpo-pull out po doon eh. Hindi ko siya pinipili pero parang doon po ako ipinupunta ng ng boses ko bilang isang filmmaker. And when I did Para Po, by the way, for those who didn't watch Para Po, you can watch the my film Para Po to my link in my Facebook meron nga, page, meron nga. Johnny Bouvier. You can find the link for Para Po. It's for free, no? So, when I created Para Po, I know what I am trying to say, no? Lumaki po ako sa Kalapakuan. Yes. Sa lugar kung saan lahat ng ipinagbabawal Yes. makikita mo, Yes. no? So, ang normal na pamilya po, no, kailangan ipakita sa kanya yung mga tama para gayahin niya. Tama. Sa mga taong nakapaligid po sa akin, ang mga nakita ko po ay mga bawal. At hindi ko po sila pwedeng sisihin doon, no? Laging may rason kung bakit sila naging ganun. Yes, everybody. Laging may rason kung bakit sila kailangan gumawa ng mga desisyon na hindi dapat. At nung nagkaisip na ako, doon ko lang natutunan na meron tayong boses eh, no? At hindi ito ang para sa atin. Naniniwala po ako na madaling mahalin ng Pilipinas kung mamahalin din tayo nito pabalik, no? Kagaya ng binanggit ko kanina, pinalaki po ako ng lola ko. So, meaning to say, hindi niya po ako responsibilidad, no? Nakita ko po lahat ng paghihirap niya para lang palakihin ako. At isa po siya sa mga kababayan nating Pilipino na
takot magsalita dahil alam nilang walang makakarinig. Walang makakarinig sa boses Hindi nila. paniniwalaan. Hindi sila paniniwalaan, hindi sila pakikinggan. Pakinggan, yes. Yun po yung isang kaugalian ng lola ko na sobrang gusto kong baguhin sa kanya, pero hindi na po ako nabigyan ng pagkakataon. Siguro po dahil po yun sa takot sa mga pwedeng mangyari kung sakaling magsasalita siya, sa mga alam nating bawal. Ako po bilang isang botante, no? Meron po tayong obligasyon sa kung sino man ang pwede nating iluklok para pamunuan po tayo. At bilang isang anak ng sining, I do have the privilege to create a film. And by making film, I am my responsibility is to acknowledge my own perspective as a Filipino citizen, no? And that is the reason why I need to create para po. And I need to create a lot of films that like para po, no? It's not easy, it's not safe for me to create, no? Alam naman po natin kung bakit. But at the same time, wala na po akong pwedeng katakutan pa. Kasi nawala na yung pinakataong pinakaiingatan ko, no? So wala na po akong rason para mag-i-hold back pa yung mga pwede ko maging desisyon. I just need to be myself. I just need to make sure that my voice in my films is clear. I just need to make sure that the freedom that I have as an artist is enough for me to create more films, and maybe that is the reason why I am just being me, creating those kind of films. Parang after na nangyari kay Lola, sabi nga, naging matapang ka na, no? Andun na yung lumakas na yung loob mo dahil nga sa experience mo, no? Ayun, siguro another question ko na siguro, no. Paano niyo nakikita yung sarili niyo, yung career niyo, yung path niyo 3 years from now? Siguro ang masabi na siya, ano pa yung biggest dream mo na pwede mo after you want to achieve. Looking forward 3 years. Ano pa yung gusto mong maabot, ano pa saan pa kayo gusto So, yeah, this question has been, answered so many times. Kasi lagi po yung natatanong, how do I see myself or the production itself? I think, because of the opportunities that we have right now, actually I have 2 full-length films by 2026. Wow. So I think Sacrifice Valley will be one of the last short films. Short film, Yes. And we will be preparing for full-length for 2026. So I guess after 3 years, I wish I can see myself and I can be myself even after 3 years, making the same films, doing the same message that I have. Gusto ko pong makita ang sarili ko na hindi nabago ng industriya, na hindi nabago ng kapangyarihan ng paggawa ng pelikula. Gusto ko pong makita ang sarili ko na kasama ko pa rin po silang gumagawa. Gusto ko pong makita ang sarili ko, ang production ko, na patuloy lang na gumagawa ng pelikula para makapagkwento, gaya ng kung ano po yung totoo para po sa amin. Okay. Yes. Yung grupo mo very supportive naman. Yes. So, meron bang nag-offer sa iyo na isang, halimbawa, prominent person, Yes. businessman, o politiko, o sino man yung talagang sabi nating mapera, para mag-produce sa iyo dahil nakikita nila yung iyong ability o yung potential talaga na may future about that. Yes. We have upcoming project this coming 2026. It's entitled Jar of Heart. No, I don't know if pwede ko nang i-announce yung cast, but Mr. Begafria. Yes, Mr. Begafria is from Olonga po, yes. We have been settling all the need for the upcoming full-length that we have, and that is for Jar of Hearts, no? Entitled Jar of Hearts. So Mr. Begafia and I worked for this film, and we are set to release the film by next year, 2026. And it's a good opportunity for us to showcase that we are not just a filmmaker who can create short films. We can also make full-length films, no? We can also tell a story in a different perspective.
So iba na yan. in a different wavelength, no? But at the same time, it's a pressure for us because that will be the first film, full-length film, no? And ayun lang, parang may mga nararamdaman akong takot sa mga sa mga lumalapit po sa amin na opportunity, but at the same time, kung nakakaramdam ka ng takot sa pangarap mo, para sa akin nasa tamang lugar ka, no? Ibig sabihin, ganun kataas ang pangarap mo dahil nagagawa mong matakot para dito. So, ako po, malaking bagay po sa akin ang oportunidad po na ito na makausap po kayo. Thank you very much. Na mai-share po namin yung kwento po ng production namin. But at the same time, I would like to take this opportunity to invite everyone na kung meron po kayong kakilala, kamag-anak, kaibigan na isang pintor, musikero, dancer, filmmaker, please support them, no? We just need to support those kind of artists. Yes. We don't have enough support from government, no? So I hope that those parents who listening to this session help their children to showcase what they're capable of, no? Gusto ko pong maging boses para sa mga kagaya ko noong hindi magawang masuportahan, hindi lang dahil sa pera, kundi sa paniniwala na hindi nila kayang maabot yung mga pwede nilang maging pangarap. Yes. And napatunayan ko na po sa sarili ko na walang imposibleng pangarap kung susubukan mo. Bilang isang batang nakikinood sa TV ng kapitbahay na ngayon ay nagpapalabas sa mga sinehan, malaking bagay po sa akin na matulungan ang mga kagaya ko noong kabataan, no? Na matutong mangarap at wag huminto. Alam po natin kung gaano kadaling huminto. Alam po natin kung gaano kadaling tumigil. Mahirap magpatuloy, pero mas mahirap po kung pagsisisihan natin balang araw yung mga desisyon natin gagawin ngayon. So, yun lang po yung gusto ko sanang sabihin. Kaya po, pumunta po talaga kami dito. Not just to share our stories, but at the same time, to make sure that the voice that we have, the power that you guys have given us, ma-encourage po namin yung mga nakikinig na suportahan po natin ang bawat batang artist na gustong gumawa ng pelikula, gustong sumayaw, gustong kumanta, gustong magpinta. Yun po. Yes, kaya naman kami nagkaroon ng interest na invite ka na personally para din sa programa to. Kasi napanood namin yung movie. So that's inspired us, no? Na-impress kami. Kaya sabi namin, kailangan ma-encourage natin yung ating mga followers and viewers at mabigyan natin sila ng inspiration regarding pagmagawa ng katong klaseng movie, no? Sabi nga natin, as a filmmaker, you have to be versatile. So, halimbawa nga, ano bang pwede mong movie na pwedeng gawin? Love story, action, ano ba, comedy, na kaya mo pa rin? Actually, I do have two different texture in making films. No? Yeah. We create films for social media and we create films for film festivals. So Para Po is for film festival. It's more like poetic, no? It's more like Para Po. But the films that we produce through online as a content, it's more like a naturalistic touch, no? It's like you're just watching from CCTV, no? No script, Yes. no wasting time. It's a naturalistic film, no? Kung matitignan po natin, some of the films that we did for social media is more like naturalistic. Spontaneous, parang spontaneous. And it's giving the audience the privilege to be part of the conversation because you know that they're not faking it, no? Kung kailangan ko ng chismosa, hindi Walang ako take maghanap ng actors, maghahanap ako ng totoong chismosa. Mismo, yun reality, no? Kung kailangan ko ng ng labandera or tindera or nagtitinda ng taho, maghahanap ako ng totoong taong ginagawa yung bagay na kailangan para sa pelikula. So, it's a different approach on making films, but at the same time, it's giving another layer of telling a story because they don't need to fake it, no? Kasi sila na yun eh. They just need to show up and be themselves. Be no? themselves, So be themselves. I think that is one of our thing, no? To we can be poetic, but at the same time we can be just spontaneous. Yes. Sabi nga natin, napanood natin yung mga movies yun, medyo intriguing eh. Medyo intriguing. Sa totoo lang, intriguing. Yung atake niya kasi intriguing talaga eh. Kasi talagang realistic talaga at saka medyo may konting patama, di ba? Oh, yes. Especially yung Para Po and Sacrifice Valley, no?
Dito ba yung show up niyo itong pelikulang to? Wala ba kayong na-receive na negative comment or reactions from the concerned? Meron. So, paano nyo hinandle ngayon? Hindi lang po sa Sacrifice Valley, pero Okay. sa lahat ng short Movie. films po na Short ina-upload niya. Yeah. Oo, talaga meron kasi yun eh, no? sa may- Basher. Minsan po yung Kasi iba ito sa- sinasabi nila AI daw po. Tulad dito sa may para po, medyo yung nasa loob ng jeep sila, di ba? Yes, yes, Tapos yes, merong yes. mga may rosary, may Yes. then parang something to that effect, no? And connected naman dito sa may Sacrifice Valley na medyo atake rin sa Yes. siguro sa simbahan, mga ganun, ha? Yeah. So I am just curious kung you guys receive any negative reaction or comment or Hindi, para sa akin, partner, sabi nga natin doon sa movie na yon, tamaan na kung tamaan. Bato-bato sa langit, di ba? Exactly. Parang ganun, tama ba? Exactly, Yeah. kasi talagang may tatamaan eh. Oo, meron talaga. Pag nasakpan ka, sapul ka. Ganun lang yun So, eh. just out of I think curiosity. siguro ganun kahirap para po sa amin lumapit sa government dahil po siguro sa mga pelikulang Oh, yes, namin, no? But at the same time, a little background from Para Po. When I produced the film Para Po, with Neil Ahos, my producer, executive producer, when we released the film early this year, we received a rated X from MTRCB. It means that hindi siya pwedeng palabas kahit saan. Oh, really? No? Restricted Siya. So parang siyang selected lang. no, not selected. Hindi po talaga siya Talaga, pwedeng wala. palabas Oh, kahit okay. saan. Sabihin natin ban? Ban, yeah. Parang ni-restrict talaga. Nakaban po ang Restricted. Para Po for about many? 6 months. 6 months. Yes. But when we been part of Sinag Maynila Film Festival last August, they need to rewatch the film and from rated X to rated R13. So I don't know what happened, Oh. but at least now they gave us the permission to showcase our film for wider audience, no? Yun na po, ini-invite ko po lahat kayo sa Sambales and even outside Sambales na manood po ng films namin by February. Kung ano po yung napanood nyo noong December 14, mas mapapanood nyo po siya. Lahat na po yun. In one ticket, meron po kayo mapapanood na 4 films? Yes. 5 films po. Ano yung 5 short films po. Magkano yung ating ticket, no? Para doon sa ating mga nanonood. Yes. This is coming February ba? Yes, as part of celebration of Arts Month this coming February, we will be having 5 different short films showcasing Himpatawid, directed by Mark Melchor. We have Chiquitita, directed by JC Orgaya. We have my previous film Para Po, and the latest one, Sacrifice Valley. And we will be having a paintings. Very good. Yeah. Meron pa kayong exhibit. Yes. It's an exhibit of short films by February as part of celebration of Arts Month, and you can watch all the films that we have for only 250 pesos. Wow. Yeah. Ay, matanong ko pala, Direk. Sabi mo, painter ka. Anong mas ginagawa mo? Realism ba? Or tawag dito? Ito yung, anong medium mo ginagamit? Yes, I can be flexible sa medium, but more yes. likely my subject, more portraits. Portraits Yeah. talaga. Okay. Emotions of Emotions, people. Yeah. okay. So, hindi siya nagkakalayo sa film. Okay. Yung movie natin, para doon sa ating mga tagapakinig, no? This will be classified as general patronage ba to or what? Rated what? Wala pa tayong classification to ganun. We have classification. It's all rated R13. Yeah, it's Oh, all okay. R13. But at the same time, some of those are patriotic film. Needed guidance, no? But at the same time, the MTRCB already rated it as R13, so it's open for 13 and above. Okay. So at least, pwede manood pa rin kahit. Yung bang, Yes, yung bang yes. short film niya nung ni-review ng MTRCB, meron din mga kinat-cut doon o lahat yun nakuha? Nakakuha naman lang. wala sa wala kasi lang yun. Ganda naman kasi talaga. Yes. Saka napakaganda ng cinematography. So, Bilib ako doon. Kita ko. Yeah, I would like to acknowledge Lance Allen Yes. Doriani, our director of photography for all the films that we have. Yes. So he also won FAMAS last August for Para Po. So Ang galing Yeah. naman.
So ayan mga partner, mga kabandera, at inyo pong napanood at nakapanayam namin dito sa aming programa si Direk Johnny Bouvier at saka si Madam Yang, no? So sa ating mga viewers, sana suportahan natin yung ating kababayan, no? Especially yung ating mga talent, artist dito sa Olongapo. Suportahan po natin sila sa kanilang pelikula, no? Sa kanilang, profesyon, no? Profession at career. At malay nyo mga kabandera, mga taga-Sambales sa Olongapo na lahat mapapanood natin na mga artista sa tama ba? Oo. Sa Pinilakang Tabing. Tama ba ako, Direk? Ang galing, ang galing. Okay, by the way, for those who want to watch our films, I would like to Yes, okay. we have page Tanawan Pelikula, and you can search my name, Johnny Bouvier. You can watch some of the films that we have. Again, maraming salamat po muli sa ating mga viewers and followers na nanonood at nakinig dito sa mahalagang talakayan na kasama nga namin aming guest. At hanggang sa muli, pansamantala muna kami magpapaalam at babalik din kami sa mga susunod na araw mula alas 10 hanggang alas 11 ng tanghali at dito lang sa Radyo Bandera 107.1 FM Olongapo City. Basta radyo, ibandera mo Yes. sa programang Pag-usapan Natin. Yo, you're tuned into the heartbeat of Olongapo. This is Radio Bandera.